So, I just arrived in San Fernando. Palengke. Malapit sa Katedral. Today we are going to San Fernando, Pampanga, and we are going to visit the capital of Pampanga. It became a capital in 1904 mula sa Bacolor, and since 1904 marami nangyari sa San Fernando. This is the time that it became the center of commercial center of Pampanga. Nagkaroon ng maraming industries, agricultural plantation ng mga tubuhan, at maraming ancestral houses, heritage structures, simbahan, and many more. So join me as we explore the heritage district of San Fernando, Pampanga using Victory Liner electric bus. Let's go! We just arrived dito sa San Fernando. Victory Liner sa likod natin. Ngayon, naglalakad tayo. Titignan natin kung darakarin ba natin ang palengke o sasakay tayo. Medyo malapit lang naman. So, yung one of the very first overpass. So, nasakay tayo ng jeep papunta tayo sa palengke ng San Fernando. I just arrived in San Fernando. Palengke. Malapit sa Katedral. Palengke tayo.
Ito na yung bagong palengke. Yung mga kalesa. Ito yung mga karinderya. Ito yung mga pagkain na kapampangan. Dami pala pwede kayo. Dami dito. Ang dami dito pwede kainan. Ito, kari-kari na sila pang kari-kari. Lola Len. Ano? Lola Len. Gusto ko matikman ito dinuguan. Kapampangan sa yan, ha? So, 50 pesos. Dalawang ulam. Shanghai. Oh, sarap. Nakanda ako sa akin pa. Thank you. Okay. Sampelot. Bakit sampelot? Tunay na gatay to, ha? Opo, sa Tagalog, tinataan. Bilo-bilo. Ay, sinantan. Tinantan. Okay. Opo, yan sampelot ang tawag nila. Okay. Kakain lang natin kay Lola Letlet. Ngayon, ikot lang tayo. Ito yung lumang palengke at yung bagong palengke. Old downtown San Fernando. Mga design ng mga buildings nung araw pa. May ganun pwede kainin dyan. City Hall. City Hall ng San Fernando. Tayo sa Metropolitan Cathedral. Metropolitan Cathedral. In the Philippines, diba? 1926, 25 kilometers. Maluyot Bridge. Originally, Puente Colgante. Ito yung bridge, very historic din pala. Going back to the centro.
kanan natin is one of the original SM Shoe Mart. May Shoe Mart din dito, SM San Fernando. Biluban SM. Naglalakad na tayo sa Consulni Street. Ito yung kalye na maraming mansions because dito nakatira ang mayayaman ng San Fernando. Yumaman sila during the yung pre-war, yung sugar at saka tobacco at iba pang industries na nakasentro dito sa Pampanga. But this one is post-war. Augusto Hison House, Hison Mansion. Grabe yung detalye ng woodworks. Old house dito. Sayang oh. Sinira na. Kaso naging cheap na lang. Tapacalera House. So, walking tayo dito sa may Capitol Road. Sa may kanan natin nandiyan yung very famous train station. Kaso, hindi natin siya mapupuntahan ngayon dahil sarado siya. So, ginagawa na yung North-South Commuter Rail. South Commuter Rail. Nandyan pa yung old station. Oo. So ngayon papunta tayo sa provincial capital dito sa San Fernando. Siya ay naging capital noong 1904 mula Bacolod, nilipat dito ang Kapitolyo. So pasok tayo. Papasok tayo sa Kapitolyo. So inside the provincial capital compound dito sa San Fernando. Kapitolyo. Capitol.
Montalban Memorial. Monument of Maximo Hison. So just finished the Capitol. Ngayon diretso tayo sa Mega World Property. Ito kami habang naglalakad. Parang santungan ng kulturang Kapampangan. Parang museum. Interesting. Santungan ng kulturang Kapampangan. Ano? Dati siyang Pampanga. Dito rin location. Doon sa train station. Kilometer 102. Hernando Ocampo. Wala nag-design ng UST Chapel. Familiar ako dyan dahil kami sumisimba nung nag-aaral ako. Ng UST, siya rin ang nag-design. Okay lang. Engineering. Siya pala nag-design nun. Pati UST High School. GMA ba ito? Kapanuelo City. Catch a glimpse of a newly opened museum August 2024. This is more museum about the culture of Pampanga sa tabi lang ng Kapitolyo. Hindi pa siya anong finish, marami pang kailangan ayusin, pero yung mga exhibit na dating nasa train station nilipat doon. So noong araw Pampanga, Tarlac are planted with sugar dito sa Pampanga, dito sa San Fernando at saka sa Angeles may pinakamalaking sugar plantation. Kaya mga nakita natin mansion doon, yun yung mga sugar barons na nag-invest sa sugar during the 1920s. At meron ditong sa pinakamalaking sugar central, ang Pampanga Sugar something. At pero ngayon wala na, nabigyan na siya ni Mega World. At pupuntahan natin yung kanyang Sugar Central factory, refining factory. I'm not sure kung nandito pa. Baka kino-convert na ito modern facilities. So dyan sa kanan dati yung Sugar Central, pero ngayon may tinatay ng bagong building. Nabili na ni Mega World. Yan yung dating Sugar Central. Ito yung picture niya dati. Nandun pa naman yung smokestack. Nakikita nyo. Pero ito na siya ngayon. Modern building ng Mega World. Yung smokestack ng Sugar Central ng araw na-retain, but now it belongs to Mega World Capital Town. Kilometer 101 of the March. McDonald's is sa Capital Town.
excited to go to Apalit. Let's arrive sa Apalit. Ngayon papasok tayo sa may simbahan. Sahib natin din sa Apalit. May last minute decision to go to Apalit. Napakamasin niya. Apalit Church. 1590. Simbahan ng Apalit. So after coming from Apalit, instead of going to Macabebe, we decided to go to Kalumpit. So ito yung again katabi ng river, nasa boundary ng Pampanga. So Kalumpit at saka Apalit ang magkatapat, napapagitnaan ng river. Uy, may magandang bahay sa kanan. Napakakulay ng bahay na ito. Iba-ibang kulay. San Juan Bautista Church. Dito tayo sa plaza. San Juan Bautista Church. Pasok tayo.
ended up dito sa Malolos from Kalumpit. So dito muna tayo sa Mabuhay Pansiteria. 165 lang to, no? May gibihon, no? Daan pala. Hello mga kasinyo, we just got back home from our trip to San Fernando using electric bus. And after arriving sa San Fernando, we decided to explore San Fernando City in Pampanga. This is the current capital of Pampanga, and it used to be Bacolor, but it was transferred to San Fernando in 1904. So during that time, the train system is dumadaan na sa San Fernando, and also San Fernando became the sugar central for part of Pampanga that are planted with sugar, with tubo or sugar cane. So makikita natin yung epekto ng mga developments na ito sa San Fernando. Nakita natin yung maraming magagandang bahay, mga ancestral houses. These are houses of mga sugar barons, mga government officials, at saka iba pang mga industry biggies noong time na yon. Napasok din natin ang simbahan ng San Fernando, ang Metropolitan Cathedral. Nakita natin ang kanilang napakagandang City Hall. Napuntahan din natin ang palengke at kumain tayo doon. Marami pala makakain sa palengke, so maraming mga Kapampangan dishes na pwede yung matingnan pag nagkikita kayo sa bagong palengke ng San Fernando. Nakita din natin yung mga kalesa na bagamat kukunti na lang siya, it's ginagamit pa rin ng mga locals to go around San Fernando. So we also went to SM San Fernando. Naglakad din tayo hanggang Capitolio. Nakita natin yung Capitol Building at pinakita ko rin yung old train station, although sarado siya ngayon. May mga file videos naman tayong ginawa sa loob. And then napuntahan natin yung bagong museum, maliit na museum sa may tabi ng Capitolio. And then finally nagpunta tayo sa capital area, yung development ng Mega World. Ito yung dating Pasudeco o Sugar Central na kinonvert into commercial areas. Nandoon yung napakagandang McDonald's at saka yung katabi niya. And then from San Fernando, we decided to go to Apalit. Nagsumakay tayo ng modern PUBs. Pagdating ng Apalit, nag-tricycle tayo. Nakita natin ang napakagandang simbahan ng Apalit. Ang haba niya, napakamassive niya. Ang ganda ng painting sa roof. And then nung nandun tayo, kinuwentuhan tayo ng mga taga-roon na why not also try going to Kalumpit. So pumunta tayo sa Kalumpit Church na napakaganda rin ang kanyang pasad. At nang pumasok tayo, nakakita tayo ng mga bata na sabi lang first kumpil. So from Kalumpit, we decided to go to Malolos na lang at kumain ng pansit doon sa Mabuhay Pansiteria sa may likod, at naglikod na konti, and then we decided to go home. So it has been a very nice adventure. Maraming surprises at hindi inaasahang activities. But just the same, I'm glad to always explore and visit San Fernando, Pampanga, na isa rin sa isang sentro ng kultura sa buong Pampanga at ang tinatawag na Christmas capital. With that, I'd like to thank you very much for joining me in this adventure. Travel while you can until our next vlog.